Isa pong magandang hapon o tanghali, umaga, gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo at alam po natin lahat tayo ng mga anak ng Diyos na kahit anuman ang mga pinagdadaanan natin ay mabuti lang talaga tayo kasi kasama natin ang Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa gabay at patnubay ng ating Diyos sa oras na ito ay muli ko po kayong inaanyayahan dito po sa aklat ng Lucas. Tayo po ay magbabasa uli o babasahan ko po kayo uli ng salita ng ating Panginoon. At salamat po sa mga nakinig. Shout out po sa inyo mga minamahal kong mga kaibigan na talagang andyan po para makinig ng salita ng ating Panginoon. Tayo naman pong lahat ang magbibenepisyo sa ating pagkikinig ng salita ng Diyos. At wala na pong iba pa. Ano po? Pero kung ito po ay ating ibabahagi, makakapagbenepisyo din po yung ating binabahaginan. Pagpasensyahan nyo na po ha kasi talagang habag po ng Diyos kung bakit po ako nakakabasa na ng medyo tuloy-tuloy ngayon dahil nga po tayo ay medyo may ubo-ubo pa, pero purihin ang Panginoon. Alam ko po na ang Diyos ay sasamahan niya po ako habang nagbabasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Lucas. Lucas chapter 8, verse 4 to 15. Pasensya na po. Sabi po dito sa verse 4, ang title po nito, ang talinghaga tungkol sa mga sick. Dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil, at malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Ang layunin ng talinghaga. Verse 9. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Verse 11, ipinaliwanag ni Jesus ang talinghaga. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis.
at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang salita. Manalangin po muna tayo kahit saglit mga kaibigan. O aming Diyos Ama, maraming salamat po sa oras na ito dahil binigyan nyo naman po kami ng pagkakataon na magbasa ng iyong salita at makinig. Gabayan niyo po kami, O Diyos, sa pamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Ay hiniling po namin na ikaw po ang magpaunawa po sa amin ng iyong salita at maging pagpapala po ito sa bawat isang nakikinig at nagbabasa. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa oras na ito at patuloy po naming inaalay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan mga kaibigan, no? Mapalad po tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos kasi kahit patalinghaga po daanin ng Diyos o sa patalinghaga dinadaan ng Diyos ang kanyang mga mensahe sa atin. Salamat sa Panginoon kasi andito sa atin ang Holy Spirit na tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kasi kung wala po ang Holy Spirit sa atin, kahit ulit-ulitin po natin kababasa yan, hindi po natin ito maunawaan. Kaya nga po sabi po dito sa salita ng Diyos ay sa verse 9, itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. At sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ako man po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi through my experience po sa Panginoon, nung hindi pa po ako sinasamahan ng banal na Espiritu Santo, tuwing magbabasa pa ako ng Biblia, inaantok po ko para pong pangpatulog ko lang ang Biblia before, nung ako po ay nasa batang panahon pa ng aking pagka-Kristiyano. Nagsisimula pa lang na hinahanap ang Panginoon. At ako'y nagtataka, bakit ba tuwing hahawakan ko ang Biblia at magsimula akong magbasa, inaantok na ako at matutulog na ako at pagising ko wala rin akong maintindihan. Kahit basahin ko pang muli ay wala akong naintindihan. Ngunit sa pamagitan po ng salita ng Diyos ay itinuro din sa akin ng Panginoon ang mga proseso para maintindihan ko. At kahit medyo patalinghaga na ang nababasa ko, tuwing ang ako po ay nagtatanong sa Panginoon sa mga panahon na kailangan ko ang salita ng Diyos para masolve yung sitwasyon ko na pinagdadaanan, kahit mapatalinghaga na idaan ng Diyos sa ganong proseso, ay nauunawaan ko pa rin. Bakit? Kasi ginagabayan na po ako ng Holy Spirit. Ano po mga kaibigan? Hindi kasi pwede na buksan lang natin ang Biblia tapos basahin natin tapos na. Bago tayo magbukas ng Biblia, kailangan dumaan sa proseso, manalangin tayo at hilingin natin ang presensya ng Holy Spirit na ipaunawa niya sa atin ang bawat salita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay dumaan din ako sa isang talinghaga. Isa po ako dito sa binanggit ng Diyos na mga binhi. Ibalik ko po uli itong verse 5. Sabi ng Panginoon dito, may isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik may binhing nalaglag sa daan, niyapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon, may nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag, ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo, namunga ng tig-100 butil, at malakas niyang idinugtong makinig ang may pandinig. Lahat po yan ng uri ng butil, naranasan ko po yan.
Nung panahon po ng aking kabataan, nasa high school po ako, kapag inaabutan po ako ng mga tracts, mga salita ng Diyos, kapag binabhaginan ako ng salita ng Diyos ng aking mga kamag-anak, na sila talaga yung nakita kong original na naghasik ng binhi o ng salita ng Diyos sa aming lugar, hindi po ako interesado, mga kaibigan. Bakit? Kasi lagi kong sinasabi na alam ko na yan, kilala ko na si Kristo. Hindi ko na kailangang basahin pa yung mga tracts na yan. Si Jesus ang aking Diyos. Hindi na yun mababali. O, di ba? Parang totoo naman kasi si Jesus ang aking Diyos. Pero ang tanong doon, sigurado ba na ako ay anak ng Diyos? Kilala ko ang Diyos pero hindi ko alam, hindi ko natitiyak sa aking sarili kung anak ako ng Diyos. So wala pong ganun. Basta kilala ko lang si Jesus na siya ang Diyos. Tapos, yan pong aking katwiran. Hanggang sa dumating po sa punto na nagsimula ang Diyos sa buhay ko na makinig ng kanyang salita. Nang ako po ay dalawa na ang aking anak. Kasi mula po nung tinanggap po ang Panginoon, hindi po doon nagtapos ang buhay Kristiyano ng aking pagkatao. Kailangan palang dumaan sa proseso. At sabi ko nga, lahat ng uri ng binhi na yan ay aking naranasan. Hindi ako mamimili ng isa lang dyan kasi lahat yan ay naranasan ko. Dito tayo magsimula. Ito yung may binhing nalaglag sa daan. Balikan ko itong verse 5. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at niyapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. So, parang parang bali-bali lang sa akin. May Diyos, pero nabaliwala. Dahil hindi ako makaalis doon sa dati kong paniniwala. Kaya parang tinutuka lang ng ibon. Nakinig. Pagkatapos makinig, baliwala na naman. At doon ka pa rin sa dati mong paniniwala. Sabi po sa verse 6, may nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. Yan. Hanggang sa tinanggap ko na ang Panginoon ng 1986. Ang problema, mga kaibigan, hindi ko alam kung anong proseso na gagawin ko sa aking sarili dahil palipat-lipat kami, La Union, Murphy, Quezon City. Wala akong kagrupo. Wala akong Bible study na inaatinan. Basta ako narinig ko lang, may nagbahagi sa taas ng pulpito sa loob ng isang compound ng malaking eskwelahan sa Maynila. Yan, diyan po kami nagsimula. Diyan ko po na-meet ng personal si Brother Eddie Villanueva. Dahil kami po ay nagsimula sa GIL at napakasarap po. Noong una kong narinig yung salita ng Diyos. Alam niyo, mga kaibigan, may kwento ako sa inyo. Isa po ako sa persecutor ng aking nanay. Para ako yung ibon sa aming nanay at sa mga pinsan ko na umaattend na po sila ng gawain sa Orollio High School sa GIL. Doon po yan unang ginaganap, maliban po sa PUP, doon po yan sa Orollio High School, nung hindi pa po kami pinapalayas doon ng araw ng linggo. Ay para po akong isang ibon na tagatuka nung sinisimulang pananampalataya ng Diyos sa buhay ng nanay ko, kasi iniinis ko siya hanggang sa dumating sa puntong inis na sa akin ang nanay ko. Sabi, sumama ka sa linggo para malaman mo at maramdaman mo itong aming nararamdaman.
sige nga, sabi ko, para lang mapagbigyan lang talaga kita. So, sumama ako mga kaibigan for the first time. Sumama ako sa Aurelio High School para kutsain ang mga tao doon. Yung aking iniisip at the time, para pagtawanan ang mga tao doon. Kasi imagine, no? Pag nakikita mo, sumasayaw, umiiyak, tumatawa. Sabi ko nung araw, yung mga siraulo na yata itong mga born again na ito. Sorry Lord ha, pero alam ng Diyos yan kung anong aking pagkatao nung araw. So, sumama lang ako sa nanay ko doon sa Aurelio High School kasama aming aming pinsan, mga pamangkin, ganun, para pagtawanan ang ginagawa nila doon. Pero ang Diyos po natin ay sobra pong mapagmahal. Alam niyo po ba, from Quezon City to Manila, 4 o'clock, umaalis po kami ng Murphy, Quezon City. 6:30 nakakarating po kami ng Aurelio High School. Pagbaba ko po ng jeep mga kaibigan, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makareact. Ang first, unang theme song namin ni Lord, nung narinig ko yung Father, I love you, I worship and adore you, glorify thy name. Hanggang sa Jesus, I love you, Holy Spirit, I love you, we love you. Alam niyo mga kaibigan, parang lahat ng buhok ko tumayo, lahat ng buhok sa aking balat ay tumayo, at parang ginapos ako na hindi ko maintindihan. Hindi ako makaimik, hindi ako makapagsalita, hindi ako makareact na gusto kong reaksyon na baon-baon ko sa aking isipan. At nung ako po ay pumasok sa gate ng Aurelio High School, sakto po si Brother Eddie ang speaker. Nakikita ko lang po siya sa TV dahil pinapanood na siya ng nanay ko, at dyan nga po nagsimula ang nanay ko sa TV na nakilala niya ang Panginoon through Brother Eddie Villanueva. At nung ako po ay pumasok sa gate ng Aurelio High School, nakita ko po ang mga tao, late na pala kami. Nakita ko ang mga tao nagsasayawan. Joyful song po. Talagang bawat tingin ko, kaliwat kanan, likod, harap ko, taas ang stage, ang saya ng mga tao. Tapos nakita ko na yung nanay ko, mga pinsan ko, na nakikiindak na rin. Kumbaga, nagsimula na yung galak sa puso nila. Hindi po ako makareact. Yung isipan ko na pagtatawanan ko sila, hindi ko na po magawa. Iba na po yung laman ng isipan ko. Hanggang doon po sa punto na yung banayad na ang awit, worship song na. After joyful song, worship song na. Hindi ko na maintindihan mga kaibigan na nagtataas na pala ako ng aking kamay at nakatungo na ang aking ulo at umiiyak na. Iyak na ako ng iyak. At ginaguide ako ng Holy Spirit. Repent, repent, repent. So, doon ako nagsimula. Panginoon, patawarin niyo po ako. Doon sa aking mga naisip, ginawa. At sa mga panahon na lumalayo ako sa iyo at hindi kita pinapakinggan. So, doon po nagsimula. So, kumbaga, nagsimula po sa buhay ko yung nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. So, yun. Kumbaga, parang ang sarap ng feelings. Kaya lang, maganda na sanang simulain sa buhay ko na unti-unti ko nang nararanasan ang Diyos. Ang problema mga kaibigan, hindi nga ako marunong umunawa ng salita ng Diyos. Hindi ako marunong kung paano magpatuloy, kung paano pasibulin, kung paano sumibol yung binhi na inilagay ng Diyos sa puso ko. Ngayon, dahil wala nga pong halumigmig, kumbaga, walang nagkukultivate. Hindi ako marunong manalangin ng tama. Hindi ako makaunawa ng salita ng Diyos.
Hindi rin naman ako nakikinig madalas ng salita ng Diyos. Kahit nanonood pa ako kay Brother Eddie ganun, ay ito ay na sa TV. Halos hindi ko po maunawaan. So, yun. Dahil walang lumigmig. Kumbaga natuyo. Natuyo po yung aking pananampalataya. At nawalan po ng saysay. Alam niyo po ang nangyari, balik na naman po ako doon sa dati kong buhay. Persecutor, madalas manghusga, madalas magchismis, madalas manginsulto ng tao. Yung dating buhay na naman, nung panahon na wala akong narinig, yung naramdaman ko na presensya ng Panginoon doon sa lugar ng Aurelio High School, nawala. Balik na naman po ako sa dati hanggang sa dumating na naman po yung verse 7, yung nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Yun. Dumating na po sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na talaga na sumunod sa Panginoon. Gusto ko nang maranasan talaga na magbago. Gusto ko na talagang maranasan na maging tunay na anak ng Diyos. Nagsimula po akong nanalangin. Pakunti-kunti, kung ano lang yung laman ng aking puso. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ayoko na ng buhay na magulo. Ayoko na ng buhay na walang kapayapaan. Tulungan mo ko. Ang problema, mga kapatid, nung nakikita ng mga tao sa paligid na ako ay gusto nang magpakatino at sumunod kay Kristo, hindi ko po maintindihan. Para po akong kriminal. Yung dadaan ka lang sa isang kalsada, galit sa'yo ang mga tao. Kumbaga, pinutakti ako ng mga tao. Kahit yung hindi mo ginawa, ipaamin sa'yo. Mabuti sana kung mga tao na hindi mo kilala. Andyan yung mga in-laws ko. Kasi at that time, may asawa na ako, mga kaibigan . At the age of 20, nagsimula na po ako magpamilya. Kumbaga, gusto ko sanang tumino. Ang problema, sinasabayan ako ng mga dawag. Ayan, yung sabi dito nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag, pati yung dawag lumago, at ininis ang mga binhing tumubo. Kumbaga, talagang grabe po ang pagsubok. Andyan yung pang-insulto. Andyan yung matinding kaguluhan sa buhay. Andyan yung kahirapan. Andyan yung hindi ko maintindihan na sitwasyon ng buhay na gusto ko nang lumapit sa Panginoon. Gusto ko nang sumunod sa Diyos. Pero bakit naman ganito? Ba't itong mga taong ito kahit hindi mo naman inaano, bakit ka inaaway? Bakit ka nililibak? Bakit ka sinisiraan? Sa mga ganun naman po ang aking naranasan. At worse po, yung tapang ko nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Kasi alam niyo naman, mga kaibigan, ako laking isla ako . So doon sa aming isla, lumaki po ako doon na walang kuryente. Araw-araw po nabubuhay ako doon na parang akin yung buong lugar. Wala akong pinapakisamahan. Ang mga pinsan ko medyo magkakalayo kami kasi kung ang lupa mo ay, kunyari, ay 1 hektarya, doon sa kabila ng dulo ng lupa mo, doon naman ang may bahay. So, kumbaga, lumaki ako na nasa bahay lang kasama ang aking mga pamilya, mga magulang, mga kapatid. At hindi ako marunong makisama sa mga tao. Ang katwiran ko nung panahon na ako ay talagang parang pinutakti ng mga pagsubok ng buhay, Para bang bakit ganon? Kung kailan pang nagpapakatino ka na, ay parang ang sama-sama naman na lalo ng tingin sa'yo ng tao. So dumating po ako sa punto na, teka muna Lord, sabi ko, mga kaibigan, Panginoon, alam niyo po, pagod na ako. Hindi pwede na kapag araw ng linggo, born again lang ako. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, anak ako ng dyablo.
Sabi ko, hindi pwede, Panginoon. Talaga po dahil sa kakulangan din ng aking pangunawa sa salita ng Diyos. Ang buti lang talaga mga kaibigan, ang Diyos sobrang napakabuti. Sabi ko, Panginoon, hubarin ko muna kung meron man po akong damit ng pagkakristyano ngayon. Nagpapaalam po ako sa iyo, Panginoon. Digmain ko muna lahat nitong mga tao na nang aaway sa akin. Grabe, kulang na lang hinubaran na yung pagkatao ko. Sinira na yung dignidad ko. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, hubarin ko muna po ang aking pagkakristyano. Babalikan ko muna lahat nitong mga tao na ito na nananakit sa akin. Sabi ko sa Panginoon, ako pa po ang nagbigay ng partida sa Lord, nakakahiya pag naiisip ko yan mga kaibigan. Sabi ko, Panginoon, kapag hindi na po ako masaya, kapag ako'y nakaganti na sa kanila, yun na po yung panahon ng pagbalik loob ko sa iyo ng lubusan. Alam niyo mga kaibigan, no? Hindi naman tutugon ang Diyos na, o sige Rili, gawin mo yan. Siyempre, sariling kalooban ko pa rin yung sinusunod ko kasi habang nagtatanong ako sa Panginoon, hindi naman ako nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi naman ako naghihintay ng tugon ng Panginoon. Basta sariling kalooban ko na yon. Kaya ang nangyari mga kaibigan, inisa-isa ko ang mga tao. Sa totoo lang mga kaibigan, kulang na lang na makapatay ako ng tao. Kasi nung araw talaga dito sa aming lugar, no? Kung tsismosa ako nung mga nakaraang panahon, parang mas may matindi pang tsismosa kaysa akin. Na alam niyo yung mga usapan na yung patay ay pwede nilang buhayin. Yung poste ng Meralco ay kaya nilang damitan at palakarin. Ganun, ang galing nilang magsalita. Ang tanong ko lang sa kanila, paano nyo ako sinisira? Hindi nyo ako kilala kasi lahat tayo dito na nakatira sa bagong lugar na ito ng subdivision na ito ng mahihirap na talagang box type lang na pag lumindol siguro ng malakas-lakas ibagsak lahat ang aming bahay. Nagsimula kaming lahat sa ganong proseso dito noon. Bakit parang alam na alam nyo at sumobra pa ang pagkaalam nyo sa aking buhay? Saan nyo yan kinuha ng mga balita na kahit ako man ay nagugulat sa aking naririnig? Siyempre, salin-salin na po ang kwento. May bawas at dagdag po ang kwento. Pero mga kaibigan, gusto ko po talaga silang saktan. So talagang nakatikim po silang lahat sa akin na talagang tumatakbo sila na hindi na masakyan yung kanilang sasakyan, na hinihila nila yung sasakyan nila para lang makatakas na hindi ko sila mautangan ng buhay. So, hanggang sa dumating sa punto na nagawa ko na yung bagay na yon. At bumalik ako sa Panginoon. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, hindi na po talaga ako masaya. Kahit nakita ko po, tumakbo na sila. Naghihiyawan sila sa pagtakbo, sa takot sa akin. Pero bakit kaya Lord, hindi na ako masaya? Samantalang dati, pag mayroong natatakot sa akin, ang saya-saya ko. Pero bakit ngayon hindi na? At yun na mga kaibigan, ang simula ng pag-aresto ng Diyos sa aking buhay. Sabi ko, Lord, andito na ako. Taas ang kamay, dapa sa sahig. Andito na po ako, Panginoon. Simulan niyo na po ang proseso sa buhay ko. At itong verse 8, ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo, at namunga ng tig-100 butil at malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Ito pong word na makinig ang may pandinig. Habang ako po ay nakikipag-usap ng one-on-one sa ating Diyos, na kahit hindi ko siya nakikita, pero habang nakikipag-usap ako sa Panginoon, sabi ko sa inyo, yung kilabot ko parang ang laki-laki ko na. Parang lahat na lang ng balahibo sa katawan ko nakatayo, ang buko nakatayo sa aking pakiramdam habang ako'y nakadapa sa sahig. Nakadipa at isinusuko ang buhay sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kilala mo ko mula sa aking pagkabata. Lumaki ako sa pamilya ng matatapang, pamilya ng mga pumapatay, pamilya na walang takot sa Diyos, pamilya ng mayayabang. Lahat na yata ng kasamaan ay nakagisnan ko. Panginoon, andito na ako sa oras na ito. At anuman ang disiplina na gagawin mo sa buhay ko para tumino ako, Panginoon.
tatanggapin ko po yan kahit masakit. So, naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Naramdaman ko rin yung galit ng Panginoon. Yung alam mo yung nanay na, yung magulang na, yan ang yung alam niyo yung nagsisermon, pero ang Diyos iba eh. Iba pag nagsermon yung presensya ng Panginoon. Yung ipapakita niya sa'yo, pinakita sa akin ng Diyos, yung alam mo yung vision na, eto ka nung bata ka, laban ka, ang dami mong kaaway ng elementary ka, ayaw mong papi, pag nasaktan ka ng isa, ibabalik mo 10 sakit doon sa nanakit sa'yo. Yan po ang ginawa ko rin sa lugar na ito ng 1996, 97. At inisa-isa ng Panginoon. At doon ko nakita ang aking sarili. Grabe, kahit pala hindi ako madamot na tao, kahit pala mapagbigay ako, matulungin ako, grabe. Hindi pala nakita ng Diyos yun. Ang nakita ng Diyos yung aking pagkatao na hindi maganda. Kumbaga, kasi yun ang kailangang baguhin ng Diyos eh. Pero yung ugali mo na mapagbigay ka na, mabait ka, ay hindi na yun babaguhin ng Diyos, kundi yung pangit na pagkatao mo. So, para po ako nanood ng isang telenovela sa aking isipan. Idilat ko man ang mata ko at ipikit, yun pa rin nakikita ko yung aking buhay mula po nung ako'y bata pa, hanggang sa ako'y nag-elementary, hanggang sa ako'y nag-high school, hanggang sa ako'y nag-kuleyo, hanggang sa ako'y nagkaasawa. Inisa-isa ng Panginoon, ito ka, nung bata ka, ganyan ka. Ito naman, yung buhay mo bilang isang anak, kung ano ka sa magulang mo, bilang isang kapatid sa iyong mga kapatid, bilang pinsan sa iyong mga pinsan, mga kamag-anak. Inisa-isa. Hinimay-himay ng Diyos. At wala pa akong ginawa. Nung pagod na po ako ng kakasori sa Panginoon, iniyak ko na lang. Pero nung nakita ng Diyos na yung iyak ko hindi na talaga humihinto, nanginginig ng buong katawan ko, naranasan ko naman po yung presensya ng Panginoon na yung kinukomfort ako. Para bang naririnig ko sa aking isipan, okay, sige na, pinakita ko lang naman sa iyo yung mga bagay na yun para matuto ka. Ganyan po ang ating Tatay sa langit. Grabe mga kaibigan yung ating mga karanasan ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Sige na, parang narinig ko pinapatawad na kita, at magmula ngayon, magpakatino ka, sumunod ka sa akin, at huwag mong gawing pansamantala ang bagay na ito na ginagawa ko sa iyo. Kumbaga, pahalagahan mo na. So, wala po doon sa iyak. Ako lang po mag-isa sa loob ng bahay namin. Ang mga anak ko ay nasa school. Yan po yung ang first EGR ko sa Panginoon. Yung God encounter ko sa Panginoon. Tapos, hanggang sa na-comfort ako. Alam niyo mga kaibigan, pagkatapos ko na dumapa at sumuko sa ating Diyos, parang ang liwanag ng buong bahay namin, ang liwanag ng labas. Ang ginawa ko, naglinis ako ng aming bahay, nagpalit ng kortina. Sabi ko kasi sa mister ko, pumunta ka muna ng Bikutan, iwanan muna ako dito. Akala ng asawa ko ano nangyayari sa akin. Pagbalik niya, sabi niya kasi doon sa kuya ko, kuya, samahan mo ako sa Laguna kasi parang may gagawin si Riley na hindi maganda eh. Kasi hindi yun natulog kagabi. Ganyan ba ang kwento ng mister ko. So yung kuya ko naman nag-alala. So pumunta sila dito from Bikutan to Calamba. Pagdating nila ang mga kortina bago. Pagpasok nila sa bahay, malinis ang bahay. Nakita ng kuya ko, masaya naman ako. Sabi ng kuya ko sa mister ko, ano ba ang problema? Okay naman, itong kapatid ko nakaluto na ako, pinakain ko sila. So walang problema. So magmula nun mga kaibigan. Pero sa bawat pagbabasa ko ng salita ng Diyos, may consequences po ang lahat ng ating ginagawang kasalanan o kamalian. Kahit pinatawad pa tayo ng Panginoon, meron at merong palo. Kasi
hindi natin mararanasan itong verse 8, itong ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng isang daang butil at malakas niyang dinugtong makinig ang may pandinig. At dito po sa huli ng itong tawag dito, ng ipinaliwanag ni Jesus ang talinghaga. Ito pong basahin ko po uli yan mamaya, pero ito po muna ang ating pasadaan, itong last verse po. Sabi po dito, ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaw na inadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ito po ang 15 ang nais kong bigyan ng diin. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Bago po mangyari sa akin yan ang verse 15, dumaan ako mga kaibigan sa matinding proseso. Pasensya na po kayo medyo mapapahaba po itong aking testimony sa inyo. Kung dati ako po yung nananampal ng tao na may kasalanan sa tingin ko sa akin, kung dati ako yung nanununtok ng mga tao na nang-aaway ng aking kapwa, na kapag sinabi ng aking mga pinsan, Manang, alam mo, inapi ako yan. Talaga? Walang tanong yun. Suntok agad. Ba't mo inaapi ang aking pinsan? O kapag may nakita po ako na hindi ko kakilala na niluloko ng isang tao, gaya po nung mga design na hinawakan mo lang yung paninda, ipipilit ng ipabayaran sa'yo. Ayoko po yung ganun. Yung mga panahon na nakasakay ako sa bus, tapos merong nilulukong babae o isang pasahero na pinipilit na pinababayaran ng 25 pesos yung isang sesto. Ayoko po ng ganun mga kaibigan. Lagi nakatay ang boy ko doon. Kahit hindi ko kilala. Magkikipagdigma talaga ako doon sa manluloko. So, ganyan po ang aking mga karakter ng araw. So, hindi ko po alam kung tama ang mga bagay na yun. Ngayon, nung ako po ay seryoso na susunod sa salita ng Diyos at kung ano ang kalooban ng Diyos, ako na po yung nakaranas na sampalin, ako na po yung nakaranas na bugbugin, at lahat ng aking ginawa at itinanim na masasama, inani ko po yun mga kaibigan. Parang isang sampal lang yung inabot sa akin. Bakit ang dami namang sampal ang inabot ko? Ganun po mga kaibigan, magdisiplina ang ating Diyos. Ngayon, kung gusto po natin na lumago yung binhi na inihasik ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso, kung gusto nating lumago, dadaan po tayo sa proseso ng Panginoon. Grabe po. Parang wala nang katapusan. Taon na ang lumilipas. Parang walang katapusan na nahirap ng damdamin, nahirap ng isipan. Pero alam niyo po, kahit gaano na po katindi, nandoong duraan ka. Pag may dala kang Biblia, duduraan ka, akala mo kung sinong banal. Mga ganun, mga kaibigan, mga persecution, matindi. Tapos, ang tindi naman ng kahirapan. Damor na lumalapit ako sa Panginoon. Damor na wala kaming pangsaing. Damor na lagi kaming walang pera. Damor na lagi kaming mangungutang. Yung mga ganun po ng proseso ng buhay. Pero alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit ano pa ang inyong gawin sa buhay ko, kung dyan po kayo masaya, Panginoon, kung habang pinapalo niyo po ako, habang ibinabalik niyo po sa akin yung aking mga ginawa, kung dyan po kayo masaya, Panginoon, sige lang po, tatanggapin ko po yan at inaamin ko po talaga na nagkamali ako, nagkasala ako, kasi habang pinapalo tayo ng Diyos, kung gusto nating lumago, huwag po tayong lumaban. Huwag po nating ipagtanggol yung ating sarili kasi wala po tayong pwedeng ipaliwanag sa Panginoon. Alam na alam po ng Diyos kung sino tayo sa kanyang harapan. Mula pa lang sa sinapupunan ng ating mga nanay, kilala na po tayo ng Diyos. Alam na ng Diyos kung ano yung ating future.
Kaya doon sa panahon na ako po ay talagang sumuko sa Panginoon, gaano man katindi ng mga pagsubok, mga kapatid, ang aking pinagdaanan, nakatungo lang po ako sa Diyos. At patuloy pa rin nagsusorry sa Panginoon. Pero nagkaroon po ako ng isang nakakatawa po yun yung prayer ko na sabi ko, Lord, sige lang po, paluin nyo na lang po ako ng paluin. Kung yan po ang ikakagalak at ikakasaya ng inyong puso, sige po, tatanggapin ko po yan. Alam niyo po yung na yan, yung ganung dalangin ng puso ko. Parang naramdaman ko yung puso ng Panginoon na parang nakaramdam siya ng ang Diyos po natin ay sobrang mahabagin na yan. Pero parang ang lalim ng kahabagan na naramdaman ko doon. Na parang naramdaman ko na yung sumubra yung habag ng Diyos sa akin. So yun mga kaibigan, pagkatapos po ng mga unos at bagyo na pinagdaanan ng aking buhay, unti-unti pong pinalago ng Diyos yung butil ng pananampalataya sa buhay ko. Nakita marahil ng Panginoon na nakahanda na ako kung ano man ang resulta ng aking mga pagkakamali at pagkakasala sa Panginoon. So, yun po ang nangyari. Dumating po sa punto na natuto po ako magpatawad. Natuto po akong humingi ng tawad. Natuto po akong umunawa. Kung ano po yung binabasa ko sa Biblia, ay sinisikap ko pong sundin. Kapag may nabasa po ko, ay hindi pala pwede yung ganito. Ay ito pala ang tama. Mali pala yung ginawa ko. Iniisa-isa ko po yan mga kaibigan. Hanggang sa dumating na po sa punto ng buhay mga kaibigan, yung patay ka na sa iyong sarili, manhid ka na, hindi ka na nasasaktan. Kahit patuloy at patuloy kang gustong saktan ng kaaway, tandaan po natin na hindi po tao ang kaaway natin, kundi ang dyablo. Yung espiritu ng demonyo na siyang nagpapasunod sa mga tao na wala ring tamang relasyon at panampalataya sa Diyos, ito ang kanilang ginagamit para saktan ang mga anak ng Diyos. So, siyempre, hindi naman na tayo magpapasuntok na lang, Kumbaga, dumating din sa punto na wala nang gustong manakit sa akin. Yung mga nanakit, nangamatay na po sila lahat. Yung mga taong sumira ng aking dignidad, yung mga taong grabe na ang panguhusga sa akin, alam niyo po, inalis na sila lahat ng Panginoon dito sa mundo. Hindi ko po alam kung nakapagpatawad sila o humingi ng tawad sa Diyos, pero bago man po sila namatay, ako po ang unang lumapit sa kanila. Kahit alam ko po na ako ang nasaktan, pero sabi ko nga, ang paliwanag ng Diyos sa aking kaisipan, alam mo really, dalawang taong nag-aaway, hindi pwedeng isa lang dyan ang nagkasala. Meron at meron kang kabahagi, alalahanin mo yung bahagi mo doon kung bakit kayo nagkagulo. So yun lang, magpatawad ka para patawarin kita. So natuto po ako magpatawad, humingi ng tawad, at yung mga tao po na naiwan, na mga kabahagi ng mga taong nawala na kasakasama sa panlilibak sa akin, lahat po sila ay pinuntahan ko at binahaginan ko po ng salita ng Diyos. At doon po nagsisimula pala, ang Diyos po pala ang nag-aayos ng lahat. Kahit kaisipan ng mga taong mapanghusga, kahit harap-harapan nakita nila yung aking pagiging matapang, kaya pong ayusin ng Diyos yung mindset. Hanggang sa maibalik uli yung respeto, hanggang sa mabuo uli yung nasira na dignidad. Tao lang yan ang sumira, pero ang Diyos ang taga-ayos ng ating pagkatao, ng ating dignidad. Kaya mga kaibigan, kung gusto po nating maranasan yung gaya ng isang binhi na lumago, namunga ng tig-100 butil, kailangan pong dumaan tayo sa proseso ng Diyos at tanggapin po natin kung ano po yung proseso ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag po tayong magkipaglaban sa Diyos. Hindi po natin mararanasan ang tunay
na pagpapasakop sa Diyos kung tayo po ay makikipaglaban sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay dinidisiplina na ng Panginoon, magpadisiplina na tayo. Napakapalad po ng isang tao na gustong magpadisiplina sa Panginoon. Kaya ko po ito sa inyo sinasabi kasi baka may nakikinig dyan. May mga galit pa kasi naapi. Naku mga kaibigan, hindi lang ako ang nililibak. Buong pamilya ko nililibak. Parang wala kaming karapatang mabuhay sa mundong ito. Dahil ang aming bahay, sila ay nakapagpatayo na ng magagandang bahay dahil may mga abroad na sila. Kami na natili pa rin sa box type na araw-araw na babakbak dahil kulang ang semento nung hollow blocks na ginawa. Kaya araw-araw na babakbak ang dingding. Yung mga tao na yan, sila yung mga nagpapautang sa lugar na to, sila yung may mga magagandang trabaho. Alam niyo ba mga kaibigan, pag dumadaan sila sa tapat ng aming bahay, mga kaibigan, kahit kubo lang, kahit gano'n lang po ang aming bahay, napakalinis naman po at puno-puno po yan ng mga bulaklak ng mga halaman. At napakarami pong nakakapag-appreciate ng aking mga ginagawa nung araw. Pero yung iba talaga, galit na galit kahit walang dahilan. Pag tumapat sila sa bahay ko na namumulaklak lahat ng aking mga tanim, dinuduraan nila. Ganyan po ang nangyari. At ang mga taong yon, nakatigim din po sila ng palo sa Panginoon. Kaya kung gusto po nating lumago, kailangan po nating mamatay sa ating sarili. At ngayon po, kahit ano na ang sabihin ng tao, ano man ang isipin ng tao, ano mang sitwasyon ng buhay, manhid na po ako dyan. Basta ang sinasabi ko lang, Lord, alam mo, kung hanggang ngayon ay nasa proseso pa rin ako, kami ng aking pamilya. Dahil sabi nga po ng Panginoon, di ba mga kaibigan, ang ating pananampalataya ay sasalain ng Diyos na gaya ng isang ginto hanggang sa ito'y maging lantay. Habang andito po tayo sa lupa, damor na tayo po'y sumusunod at nagpapasakop sa ating Panginoon, hindi po na humihinto ang pag-ayos ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po tapos ang Diyos sa ating buhay. Ang maganda lang dito mga kaibigan, kapag sanay na tayo na magpadisiplina sa Panginoon, kahit ano man ang mga pagsubok na dumating dyan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, sa patutuo ko nung kahapon yata dyan sa isa kong video na kulang na lang akong mamaalam ng mga nakaraang gabi. Na talagang sabi ko sa aking bunso, ang buhay ay hindi mananatili sa mundong ito. Lahat ay mawawala. Umanda ka. Kasi anytime, kung anong kalooban ng Diyos, mawawala ang nanay mo sa iyong harapan o dito sa loob ng bahay. Pero may personal prayer pa ako sa Lord na, Lord, wala naman muna. So, kumbaga, ihanda ang sarili hanggang sa to the fullest niya. Sorry mga kaibigan na ano ko lang yun. Narinig ko lang ng English. Hanggang to the fullest na na buhay Kristiyano. Na hindi natin kailangan yung mga karangyaan, kalayawan, kasiyahan sa mundong ito para maranasan natin ang Panginoon. Ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos para dumating man ang mga pagsubok ng buhay. At kung subukin man tayo ng Panginoon sa mga pinapahintulutan niya sa ating buhay para tignan kung solid na ba ang ating pananampalataya sa Diyos, kung handa na ba tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon. Yan po ang ating pagsumikapan na maranasan araw-araw. Wag po tayong tumingin sa mga kung ano pa mang mga bagay, kung wala man po tayo, kung kulang man po tayo sa mga material na bagay. Alam po ng Diyos kung anong kulang sa atin. Hayaan natin na ang Diyos ang magbigay. Basta focus lang po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, sa ngayon mga kaibigan, kahit payak lang po ang aming sitwasyon ng buhay ngayon, sabi ko nga, kahit wala kaming trabaho dahil hindi na namin kaya magtrabaho na mag-asawa, salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa aming mga anak at sa mga tao na hindi mo ini-expect na bigla na lang pupunta na, alam mo, nung araw, grabe, natulungan mo ko. Grabe ang tulong mo sa akin, sa amin. Kaya,
ito naman yung panahon na magbabalik din ako ng tulong sa'yo. Alam niyo, yung mga hindi mo naman i-expect kasi pag nagtulong tayo, huwag nating asahan na tulungan din tayo ng ating tinutulungan kasi mawawala ng kabuluhan ng tulong na yon. Pero ang Diyos, gumagamit din ng mga instrumento para ipadala ng Panginoon ang kanyang tulong sa atin. Kaya yun, mga kaibigan, sana ay andito tayo sa verse 15. Itong verse 15 na ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyatsaga hanggang sa mamunga. So, ito pong resulta ng bunga ng butil na iyon na walang iba kundi ang salita ng Diyos na siyang umayos ng aking puso, ng aking pagkatao sa harapan ng Panginoon. Namunga po ito. Grabe. Hindi ko po mapaliwanag ng sobra kung ano yung galak na aking naranasan. Dahil nung ipinaunawa ng Diyos sa akin ang kanyang salita, dinala ko po ito sa mga taong kandado sagrado, ang way ng pananampalataya. At alam niyo ba mga kaibigan, package deal, mga magulang na kinig, ang mga anak, manugang, mga apo, ay na-born again. At hindi lang po isang pamilya. Ang Lord na lang po ang nakakaalam kung ilan sila. At yung pinasibol ding binhi sa puso nila ay namunga din. At marami pong mga tao na nadadala din po nila sa harapan ng ating Diyos. So yan po yung bunga ng binhi na inilagay ng Diyos sa puso ko. At sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, nung araw, kapag sumakay po ako ng bus, kapag may katabi ako, mapalalaki man yan, mapababae, mapabata, mapamatanda, hindi po ako papayag. Kahit nagsisigawan na kami sa loob ng bus dahil maingay, hindi po ako papayag na hindi ko po maibahagi sa kanila ang Panginoon. So, bago man po bumaba, ay nakakapanalangin po kami at tumatanggap ang tao na aking kinakausap sa loob ng bus sa ating Panginoon. Yan po yung mga bunga. At syempre, yung bunga ng ating pananampalataya ay yung pagbabago ng ating pagkatao, ng ating isipan, ating kabuuan, ng ating buhay. Tandaan po natin mga kaibigan, hindi po ipinangako ng Diyos na kapag malago ng ating pananampalataya sa Kanya, ay magiging milyonaryo na tayo. Bakit nga ba hindi kami milyonaryo? Marahil, alam ng Diyos ang future namin. Baka pag nakuha namin o binigay niya ang mga bagay na yun, baka mawala kami sa Kanyang mga kamay. Kilala tayong lahat ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino tayo at kung ano ang future natin. Kaya ako po, ini-enjoy ko lang po ang bawat araw. Kung ngayong araw ay meron kaming 20 pesos na pandesal at nakabili kami ng ulam ngayong tanghali, grabe na po yan. Napasasalamat ko sa Panginoon mga kaibigan. Dahil yan po, para sa akin yan po ang tunay na pagpapala. Dumaan din ako mga kaibigan sa maayos na sitwasyon ng buhay. Nung panahon ng aking kabataan, doon na sa panahon ko, maliban sa aming mga panganay na mga kapatid na nakaranas talaga ng hirap, hindi naman po ako batang mahirap talaga. At dumadaan din po sa proseso na siyempre nagtatrabaho din naman po ang aking mister, ang aking mga anak ng mga wala pa silang mga pamilya. Meron din po akong mga mag-anak, kapatid na nagbibigay sa amin. Marami din pong pera na dumaan sa aking kamay, pero yun nga po, sabi ko nga sa Lord, Lord, sorry naman kung wala akong naipon kasi hindi ko talaga kaya na tumingin sa tao pag nangailangan pag lumapit sa akin. Talagang hindi po pwede. Bahala ka na po sa akin, Lord. Basta huwag ka na magalit sa akin kasi ikaw naman ang lumikha ng puso ko na bakit ganito ako ka matulungin. Siguro, nangingiti din ang Lord sa aking mga paliwanag, pero
isang bagay lang akin nakita, hindi rin po kami pinababayaan ng Panginoon hanggang sa panahong ito. Hindi naman po kami mga sabing mahirap dahil meron naman po kaming kunting mana na lupa sa aming mga magulang. At ito pang maganda mga kaibigan, napatotoo ko sa inyo. Natuto po akong manalangin. Sabi ko, Lord, bakit ba kami pa ikot-ikot na lang dito sa Palaw? Gusto ko na umalis sa lugar sa subdivision na to. Ng mga panahon po na hindi ko pa maipadama yung pag-ibig ng Diyos. Kung ayaw mo kaming paalisin sa sa subdivision na ito, Lord, pwede po bang bigyan nyo na lang kami ng sariling bahay? Kasi ang hirap-hirap po, kaya kapag minumura na kami ng may-ari ng bahay, kapag meron na kaming 2 buwan na utang, hindi kami makabayad. Tulungan nyo naman po kami. Bigyan nyo naman po kami ng bahay. At ito po mga kaibigan, ang bahay na ito na aking inuupuan ngayon, wala po akong pamilya na nag-abroad. Wala po akong mga anak na nakatapos ng kolehiyo. Yan po. Ito pong bahay namin na 75 square meter. Ito po ay bunga ng pagsunod ko sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, kung gusto mo ng bahay, sumunod ka sa akin. One time, sumama po ako sa sa isang gawain, Body of Christ, kasama ang aming mga pastor. Sabi po nung nagsalita sa stage, kung anong hawak mo dyan, ibigay mo na, huwag mo nang ipagdamot yan sa Panginoon. Ang pera ko po is 400. At saka yung cellphone na hindi naman mahal. Wala namang presyong matino. Alam niyo mga kaibigan, kung malapit na yung yung kahon, pinatanggal ko po yung SIM card ko, binigay ko ang cellphone ko. At yung 200, sabi ko, Lord, itira ko naman, Lord, itong 200 na, kasi baka masira yung masira ang jeep, wala akong pamasay pa uwi. Maynila pa. Doon po sa may Cunita Astrodome pa kami, kasama ang aming mga pastor, pero may mga jeep po kami na libre. Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos po ay tumugon sa pamagitan, ito pong aming bahay, ito po ay bunga ng aking pagsunod sa pagbibigay ng tithes and offering. Narinig ko sa aming pastor na walang iba na paraan para maging answered prayer kung anong nais mong makamtan, kundi ang pagsunod ng may kalakip na pag-ibig, hindi yung obligasyon. Maliban sa tithes, meron pa akong offering. Sumunod po ako sa tithes. Binigyan po kami ng Panginoon ng bahay. Grabe po ang kwento ng bahay na ito mga kaibigan. Talaga ang Diyos po talaga. Grabe po. Doon ko po nakita ang paggalaw ng kapangyarihan ng Panginoon na mula po doon sa dinuduraan kami ng aming mga kapitbahay ng mga may kaya nung araw. Binigyan kami ng Panginoon ng bahay. Walang nag-abroad. Ang mister ko ay driver. Nasa construction. Ang mga anak ko walang trabaho at that time. Ilan lang ang may trabaho, parang 2 lang. Grabe. Pero 2010, binigyan po kami ng Diyos ng bahay na aming sarili. Dumating po kami sa lugar na to 2005. Dito po ako dinisiplina ng Diyos. Dito po ako tinuruan ng Diyos. Dito ko po naranasan sa lugar na to ang mga pasakit. Grabe, kulang na lang akong ilibing ng buhay ng mga taong mapang-api. Dito po ako ng Diyos pinalago sa aking pananampalataya. At dito rin po ako nagsimula kung paano ko ipatotoo ang Panginoon at maghasik din ang salita ng Diyos. Sabi ko naman mga kaibigan sa Panginoon, Lord, pwede po bang
bigyan nyo naman po kami ng sasakyan kahit second hand lang. Grabe mga kaibigan, no? Kung ano talagang ating nihiling sa Lord, yun talaga ibibigay niya. Alam niyo, ang aking mister ay nagtrabaho sa construction ng kanyang kapatid. At niregaluhan po kami ng isang van, second hand nga, kasi yun din ang hiniling ko sa Panginoon. So, yun, ginamit din naman nila sa construction nila nung nandito sila sa Luzon. Pero nung 2021, na si Mr. ay lumabo ang mata at hindi talaga makapag-drive. Wala rin pong mga anak na gustong i-drive dahil hindi na, mayroon din po sila mga sarili nilang mga motor papunta sa kanilang mga trabaho. So, nakatambay lang po, taon nang nakatambay ang van mula nung nag-pandemic. At sakto po ng mister ko ay na mild stroke. Wala po kaming pera, mga kaibigan, sa sakit. Wala kami naipon sa mga sakit. Salamat po sa Diyos kasi may van. Yan po ang aming naibenta at ginamit po namin sa pangailangan ng aking mister, sa amin ding pangailangan. Kumbaga, talagang yung mga bagay na meron tayo ay binigay ng Diyos yan para gamitin natin sa panahon ng emergency na hindi po tayo mangungutang ng mga patubuan. Ayaw ko na po yan. Isinusumpa ko na po yan sa buhay ko sa pangalan ni Jesus na hindi na ako mangungutang. Yan po yung mga patotoo ko na binigyan kami ng bahay, binigyan kami ng sasakyan, nagamit din namin sa pangailangan, inalis kami ng Diyos sa utang mula doon sa 500,000 sa problema sa bahay na to na binigay sa amin, di naman namin nahulugan uli. So, umabot na naman ng pagkalaki-laki ang babayaran sa National Home Mortgage, yung mga utang ng mga individual sa mga lending. Alam niyo mga kaibigan, yung 500,000 na yan, lahat-lahat ng aming utang kasama sa bahay, binayaran po yan ng Panginoon. Grabe po na himala ng Diyos. Pero tandaan po natin, ang ating mga blessing dapat po pinaglalaban din natin yan sa panalangin at dapat may aksyon tayo. So, ganun lang mga kaibigan ang ating gawin. Kasama na yan sa paglago ng ating espiritual na pamumuhay, ang mga disiplina ng Diyos, ang mga pagsubok, ang mga problema, suliranin, kalungkutan. Alam niyo po ba, dumaan ako sa punto ng sobrang kalungkutan. 2005, binaril ang kuya ko sa Bikutan. 2007, pinukpok naman ng baril yung aking kuya sa Tarlac. Pareho silang patay. 2009, namatay naman ang nanay ko sa kalungkutan sa mga kapatid ko na nawala. Tapos ito pa ang pinakamatinding mga kaibigan. Hindi naman kami lahat na magkakapatid ay nakakilala sa Panginoon. Marahil ay tawag dito, hindi naranasan ng iba kong kapatid yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag nasa atin na po ang pag-ibig ng Diyos, matututo po tayong magpadama ng pagmamahal, pangunawa, pagpapatawad. At matututo po tayong manahimik para wala na pong marinig, walang kaguluhan. Wala pong perpektong pamilya, walang perpektong sama na magkakapatid. Ang pinakahuling masakit kung aking titignan, basta niluha ko lang. Yung isa naming kuya na, grabe po yun, kuya namin, nung maliliit pa kami, talagang mahal po kami nun. Kumbaga ipagtatanggol kami, kahit anong mangyari, sabi ko nga po sa inyo, pamilya kami na matatapang eh. Ang aking mga pamilya, isa laban sa lahat, lahat laban sa isa. Once lang na may masaktan sa amin, lalo na ako, dahil halos isang babae na lang ako sa pamilya, dahil dalawa lang kaming babae, yung panganay po si ate, at saka ako. Walang pwedeng gumalaw sa akin sa aming isla, walang pwedeng mangluko na lalaki sa akin, ang takot lang nila sa mga kuya ko. Mga ano po yun, mga palaban po yun, mga black belter po yun, ng mga panahon nila, at sanay ako, ang inaasahan ko, akala ko hanggang sa pagtanda namin, ay ganun pa rin ang samahan. Pero nakita ko po na meron palang mga sitwasyon na kapag nagkapamilya, i-focus na nila yung kanilang pagmamahal,
pag-aalala, pagmamalasakit, pagtulong sa kanilang sariling pamilya at wala na silang pakialam sa mga kapatid. At naranasan po namin sa isang kapatid namin yan noong 2015 na sabi niya gusto niya munang mamuhay sa kanyang sarili. Yung pamilya na muna niya at total daw, marami namang taon ang aming mga pinagsamahan mula nang maliit kami. Para bang gusto niyang kumalas muna. Ayaw niya kami makita, ayaw niya kami makausap, ayaw niya pumunta kami sa bahay niya. So, yun lang po ang pinakinggan ko at inunawa ko po yun. Bagamat mabigat, mahirap kasi hindi naman sila dating ganun eh. So, pinabayaan namin hanggang sa itong year 2023, hindi ko alam na nagkakasakit na pala siya. Dahil wala na po, hinto niya. Sabi niya, wala naman ang communication. So, igalang dahil yun po ang gusto nila. Hanggang sa dumating po sa punto na nagkasakit na, naiburol na, at nailibing pa. Pero hindi ko po alam. Nalaman ko na lang po sa isa kong kapatid na bunso na wala na pala si kuya. Pero, ang kagandahan po doon, itong aking panganay na anak, dahil meron nga pong kaming transaction na magkakapatid sa lupa. 4 months siguro, bago siya namatay, ay nag-video call yung anak ko na nasa Davao, parang kumbo. At nakapag-usap kami ng kuya ko. Sabi ko, kuya, alam mo, kahit matanda na tayo, hindi ko pa rin yan nakakalimutan yung mga pag-alaga mo sa amin ng araw. Pangiti-ngiti lang siya. Tapos sabi niya sa akin, kayo nang bahala sa lupa natin, kung ano man ang transaksyon. Nandito ang pamilya ko. Oo, kuya. Yun na lang ang pinasalamatan ko na bago man siya nawala. Ganun. Yun yung souvenir ko na nag-uusap kami. Nakita ko siyang nakangiti. At maayos yung aming usapan. At ako naman mga kaibigan, madali akong magpatawad. Saktan mo ako ngayon. Hindi yan umaabot ng 1 oras. Minuto lang yan. Patawad na yan. So, kahit tayo po ay nasa Panginoon na at nagpapatuloy, meron pa rin pong mga pagsubok ng buhay. Alam niyo po ang naranasan ko, ang unang-unang dinidisiplina at pinapatatag ng Diyos sa bahagi ng buhay ko, yung puso ko. Kasi masyado po akong emosyonal ng araw mga kaibigan. Pero ngayon po hindi eh. Nung nalaman ko na nailibing na ang kuya ko, na hindi man lang pinaalam sa amin ng kanyang pamilya. At hindi ko rin po alam kung anong dahilan. Sabi ko nga po, wala naman yata akong utang sa kanila. Wala naman na akong maisip. Mga bagay na kung ano pa man. Medyo mataas po ang standard ng pamilya ng kuya ko. Kaya ganun talaga ang buhay. Ako po yung uri ng kapatid na kahit saan sila, hanapin ko sila. Nung nagkaroon po kami ng sasakyan na second hand, talagang pinasundo ko po sila sa Maynila. Nag-effort po kaming mag-iina na makapag ng resort dito sa Calamba, dito po sa mga hot spring dito para po ma-treat, makapag-banding kami. At pinasundo ko po yung aking kapatid, ang kanyang pamilya. Akala ko po okay na eh. Pero dumating naman sa punto na magugulat ka naman, galit na naman ang mga tao. Hindi natin hindi naman natin pwedeng husgahan ng kanilang damdamin. Kasi sabi ko nga, kinukulang ang isang tao ng pag-ibig sa pamilya, sa kapwa, kapag wala sa kanya yung pag-ibig ng Diyos. So, inunawa ko pa rin yun. Hanggang sa dumating sa punto na hindi man lang namin nakita yung kapatid namin sa huling sandali. Pero wala na tayong magagawa doon mga kaibigan, di ba? Basta iniyakan ko lang, kunting luha na lang ang pumatak. At tapos na, wala na eh. So, ganun lang. At meron pong pasabi na
kung gusto namin dalawin ang papa nila doon sa libingan, ay andito ang address. Puntahan nyo na lang, parang ganun. Sabi ko naman, sino pa ang dadalawin natin doon? Yung simento? Hindi naman na yung nagsasalita. Huwag na lang. Baka maiyak pa na naman tayo. So, yun mga kaibigan. Kaya, ang paglago ng pananampalataya mga kaibigan ay depende sa ating mga dinadaanan na sitwasyon ng buhay. Kung tayo ba ay tatalikod na, aayaw na ba, ay huwag niyo po tayong umayaw mga kaibigan sa panahon ito. Sa mga nangyayari po ngayon, malapit na pong dumating ang Panginoon dahil nangyayari na nga po yung kanyang mga propesiya sa kanyang salita. No turning back, sabi po ng isang awit. Tuloy-tuloy na po ang ating pagsunod kay Kristo hanggang makarating po tayo sa finish line. Ayan mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po ha, kasi sobra pong mahaba na yung ating oras, pero sana po ay may madampot kayo dito sa ating mga ibinabahagi sa inyo. Kasi alam niyo mga kaibigan, gusto ko talaga na ibahagi sa inyo na salita ng Diyos, pero may kwento sa aking buhay na naranasan ko to eh. Itong lahat ng uri ng butil na to, dumaan ako sa ganyan. Kaya ito po ang nais kong ibahagi sa inyong mga kaibigan. Nawa po ay mapagpala kayo ng ating Diyos sa aking binahagi sa inyo na aking patotoo kung paano po inaristo ng Diyos ang aking buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Nawa po ay hindi kayo magsawa sa aking mga kwento, sa aking mga patotoo, at higit sa lahat, nawa ay hindi po kayo magsawa sa pagkikinig ng salita ng ating Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin muna kahit konti lang. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa hapong ito. Salamat po sa bawat salita mo na talagang ipinapakita mo, O Diyos, sa buhay namin kung saan kami sa mga butil na ito. At sabi ko nga po, Panginoon, pinagdaanan ko po ang lahat ng uri ng butil na yan hanggang sa maranasan ko po ang inyong pag-ibig, ang inyong pagmamahal, ang inyong pangunawa at kahabagan sa buhay ko. Kaya Ama, ang tanging dalangin po ng aking puso ngayong oras na ito, sa lahat po ng makinig at makikinig pa, Ama, kung paano mo po ako inayos, kung paano po ako dumaan sa mga proseso mo, Panginoon, upang makita mo yung katinuan ng aking pagiging Kristiyano o isang tao na binago mo sa pamagitan ng iyong salita na buhay. Mangyari dinawa po ito, O Diyos, sa aking mga kaibigan, sa lahat po ng makakinig ng aking mga patotoo at higit sa lahat ng salita mo. Kaya Ama, maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong salita sa hapong ito. Pagpalain niyo po kami, ingatan niyo po kami, pagpalain niyo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga sambahayan, pamilya, na kung paano po inuuhaw ang aming puso ng iyong salita ng panalangin, ay ito rin po ang maranasan ng aming mga mahal sa buhay. At lahat po, Ama, ng aming dinalangin sa hapong ito, ay hinihiling po namin ito, Ama, sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Yan mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na araw. God bless us all po. Bye!